Good evening po, good afternoon kung saang sulok man po kayo ng Pilipinas and ng mundo ngayon. Nanunood ng ating very first special event dito sa ating Project Hype community, and syempre hello din po sa mga OFW subscribers po natin na nanonood dyan ngayon. Ayan, so before anything else, pagpapakilala po muna ako. My name po is Rafi Francisco. Ayan, so ako po yung host ninyo sa inaabangan po na event po ngayong gabi. Siyempre, binabati din po natin ang ating CVO, Mentor Joseph Lim. Siyempre, our Project High President, Mentor Don Bade. Hello po sa inyo mga uplines. And siyempre, sa lahat po ng Project High Council at ng Project High Apprentice Council po, hello din po sa inyo mga mentors and uplines. Ayan, so everyone, siyempre yung mga viewers natin dyan, right now we are 800 and counting participants. Ayan, so syempre nakita po natin yung poster ng ating event for tonight at talaga pong napaka-excited po ng lahat nung nakita po yung ating syempre pilot episode po ng ating weekly session. Ako po personally talagang isa po ako sa alam mo yun na kinilig at in-excite kasi eto pong Project System 4.0 natin talaga, we are giving the best trainings at the same time po. Pinaghandaan din po ito ng mga mentors natin at ng buong community natin. Siyempre, bago tayo magsimula, request ko po muna, baka po may mga subscribers pa po kayo sa online division, yung mga digital leaders po natin na wala pa po ngayon sa loob, paki-remind naman po. Siyempre, binabati din natin yung mga empire builders po natin. Ayan, remind sa mga group chats po ninyo bago tayo magsimula para masimulan po talaga natin ng lahat ng manunood, masimulan po itong training natin kasi napakaganda po ng ating topic for tonight. And syempre, ayan, so comment ka naman dyan sa lahat ng mga viewers natin ng amazing kung talagang you are feeling amazing and blessed po ngayong araw na to, ngayong gabing to. Kasi ako po I am very blessed na ako po yung mag-intro in a few minutes sa ating napakalupit na speaker. Ayan, so ayan, comment amazing. Ayan, amazing. And syempre, ayan, kung gusto mong i-shout out yung mentor mo at yung upline mo, pwedeng-pwede po to show gratitude kasi talagang pina-enroll ka dito po sa Project System 4.0 po natin. And isa ka sa mga subscribers, pioneer, 'di ba? Pioneer po ng pinakabagong sistema po ng Project High Community na talagang magke-create ng mga panibagong icons, panibagong leaders na passionate at talagang skilled when it comes in our business. Ayan, so shout out mo yan dyan. And syempre po, ayan, so sige pa po, rally pa po tayo. Ayan, rally pa, baka may mga kasamaan pa po kayong wala dito ngayon sa loob. Ayan, so syempre po, ayan, so kung saang bansa din po kayo ngayon, comment nyo din po dyan kung may mga nandito po sa Pilipinas, comment nyo po yung province nyo, 'di ba? Watching from Luzon or Metro Manila, watching from Davao, Cebu. Ayan, may mga OFWs and international viewers din po tayo, yung mga subscribers natin diyan sa abroad. Hello po. Ayan, may from Japan, Saudi Arabia, Hong Kong. Hello po sa inyo. Ayan, mayroon pa from, ang dami po. Palau. Ayan, may from saan pa to tayo naaabot? Meron pa po from Doha, Qatar. Meron po from Japan, Isabela, Taiwan. Ayan, Kuwait. Ayan, Pampanga, Kuwait. Ayan, sobrang dami po. Macau, ayan. Ayan, hello po sa lahat ng mga subscribers natin ngayon. And syempre, alam ko po na excited na po kayo at ako din po personally nung ako po ay na-chat ng in charge po na ako yung mag-host at mag-introduce po sa ating speaker for tonight. Magkahalo pong kaba, excitement, and alam mo yun, nag-uumapaw po yung aking emosyon kasi
idol ko po ito. Ito pong ating speaker po ngayon. But syempre, ano ba yung topic natin or ang title po ng training natin for tonight? Hindi po ako yung magti-train, mag-introduce lang po ako, ha? So the title of our training for tonight is The Great Escape from Poverty, Failure, and Negative Mindset. Ayan. So, from the title itself, dito po itatakel maya-maya po ng ating speaker kung paano po natin, di ba, lalabanan, tatanggalin yung mindset ng poverty, syempre, paano natin i-overcome yung failure at the same time yung negative mindset po natin. Kaya ikaw, excited ka na ba? Ayan. So, ang pinaka-request lang po namin sa lahat ng nandito, focused, mag-in the zone ka po. Ayan, comment ka naman dyan ng in the zone. Ayan, para po 'di ba makuhanan mo talaga ng value itong ating training for tonight at 'di ba mabaon mo po 'di ba sa buong journey mo ng iyong project system 4.0 um journey etong atin pong training kasi sinadya po talaga na ito yung pinakaunang weekly session topic natin kasi foundation po ito sa negosyo natin. Ayan, in the zone. Ayan, kung meron ka pong notebook dyan at ballpen, ihanda mo po, umupo ka ng maayos, 'di ba? Tutok ka po sa screen ng laptop mo or ng phone mo. And ano, tabi mo muna lahat. Dito ka muna for the next 1 hour or more ng training po natin. So, ready na ba? Okay, so hindi ko na po papatagalin. Ayan, so stretch the word. Ayan, so syempre, ayan, so in the zone, in the zone, in the zone. Ayan, so syempre bati muna tayo. Ayan, bati muna tayo ng mga viewers natin. Ayan, so ano ba? Ako may tanong ako sa lahat ng nandito. Okay, may tanong ako. Comment nyo po sa comment section yung sagot ninyo sa aking question. Ayan, so ikaw nung narinig mo or nakita mo po yung title ng ating training, ano po ba ang naramdaman mo or ano po ba yung pumasok, yung first words ba na pumasok po sa iyong isip? Yan. So, bigyan ko po kayo ng example. Ako po, ang pumasok po sa isip ko is growth. Ayan. So, ikaw, comment ka dyan kung ano yung pumasok sa isip mo. Ito na ba yung time na magle-level up ka, mag-grow ka, learnings. Ayan, may mga nagko-comment po. Ito, may nagsabi, will be learning a lot daw, sabi ni Emil. Sabi naman ni Lenny, success begins daw. Ayun, tama din yun. Ano pa? Level up, sabi ni John Paul. Ano pa? Soon to be rise. Ayan, ano pa? Hunger for new learnings. Ayan, tama yan. Dapat gutom tayo parate sa um, matututunan natin. So dahil nag-comment na po kayo ng inyong mga expectation sa ating training, eto na po, hindi ko na po papatagalin kasi excited na po ako. So, eto po, from our company Alliance in Motion Global Group of Companies po, part po ng management and our Vice President for Training and Network Development. Virtual claps po tayo sa ating main speaker for tonight. Please help me welcome Sir Arnel Limpin. Good evening, sir. All right. Good morning, good morning, good morning, good morning. Can you hear me, guys? Can you hear me? Yes po, Rafi? sir. Naririnig po, sir. Okay, thank you. Thank you sa ating napaka-energetic na, pero hindi harang ninenervyos, ha? Thank you, Rafi. Ano feeling mo? Medyo excited at medyo halong kaba? Alam Yes, mo, sir. First time. First time para ko bang po ano yun kayong para bang ganun talaga kapag first time eh. Alam nyo bakit? First time ko rin ngayon ulit mag-Zoom training. After ng ang last training ko pa ng Zoom, via Zoom was almost 3 years ago na. Tama? So kung si Rapi medyo na-excite, ako ganun din. Tapos medyo kinabahan, medyo konting lang kasi hindi naman kaba sa akin Rapi, medyo naninibago lang ako ulit ngayon. Anyway, welcome po. Oy, grabe, kanina nasa 600 lang. Ngayon nasa 1,000 plus na ang ating mga participants. Okay, welcome po sa ating ang sabi mo Rafi, pilot
pilot episode. Pilot episode po, sir, Pilot ng weekly episode ng inyong session ng Project High. Project High sa inyo pa lang, ngayon pa lang as early as now. Congratulations sa Project High kasi kitang-kita ko naman ang bilis ng growth ninyo. And may konting background lang bago tayo mag-umpisa. Right now sa Pilipinas po is Wednesday. Dapat ako pala ang magkakandak ng NECO or NDO ngayon sa 7th floor. Nung nakita ko yung invitation sa akin ni mentor coach Don Bade, sabi ko, Don, ako pala yung NDO. Pero syempre, naka-oo na ako, sige. Kaya I asked ng favor ni Sir Jun Espinosa na siya muna mag-take over ng aming NECO. Pangalawa, ngayon din po yung aming General Assembly. Meaning sa General Assembly po, itong mga staff natin, nakitipon-tipon para sa mga updates. So binanggit ko sa right now po sa 3rd floor, ginagawa yung ating General Assembly. Guys, mini-mention ko to para lang malaman yung lahat na ganun po ka-busy kami sa company, sa management, no? Pero nagbigay pa rin kami ng time sa grupo ninyo. Kasi ako naniniwala na deserve ninyo yung oras na i-share namin. Tama? So ngayon pa lang, gusto ko batiin lahat ng nanonood dito. At nakita ko may nagka-shoutout Luzon, Visayas, Mindanao at ibang-ibang panig ng mundo. Basta may Pilipino. And one thing I can guarantee you after ng ating maliit na kwentuhan lang, ang lagi ko binabanggit every time I conduct my trainings, intindihin mo lang lahat ng pag-uusapan natin. Hindi ko sasayangan ng oras ninyo. Sinabi kanina ni Rafi na mag-focus kayo. Yung mga nakaka-distract sa paligid ninyo, medyo ihiwalay nyo muna. Kung kayo ay nasa labas, make it sure na humanap ka ng pwesto mo na talagang walang distraction. Okay? Kasi siyempre, minsan may mga problema yung ating site, mahina yung mga internet natin, pero gustong-gusto kong intindihin nyo lahat ng mangyayari. 1,000 plus tayo right now and I'm sure karamihan sa inyo, hindi pa ako nami-meet in person. Okay? Malamang iba sa inyo, nakikita nyo lang ako sa mga videos, sa YouTube, or naikukwento sa inyo ng mga uplines, coaches, o mentor ninyo. So syempre, bago ko mag-start ng training ko, inaabangan kasi lalo ng mga first-timer. Sino ba yung guest natin? Sino ba yung RD Limpin na sinasabi niyong Vice President ng kumpanya? Siya ba dapat pakinggan? Siya ba dapat unawain or sundin? Kasi po, minsan, ang isang audience o isang distributor, kapag yan ay nakikinig ng training, may mga tao na inaabangan, hindi lang yung galing ng speaker. Kasi maraming taong magaling magsalita. Pero importante, sa taong magsasalita o magtuturo sa inyo, alam yung itinuturo. Kailangan yung tinuturo niya, ginagawa niya. Kailangan yung tinuturo niya, in-experience niya. Guys, when we talk about experience, ang good news po, siguro naman pag-stay ko sa AIM Global, right now po sa AIM Global ako more than 70, almost 18 years na. Okay? But ang total experience ko as a network marketer, umabot na po ng 26 years. Pakitype nga dyan, 26 years. Ibig sabihin, yan, Eduardo Ginto, yan. Glasel, bilis o 26 years, di ba? Sabihin, kung 26 years ang experience ng taong magtuturo sa inyo, malamang pwede mo isipin na, pwede itong pakinggan. Kasi seryoso yun. Hindi ako aabot ng 26 years kung hindi ako seryoso. Pero bago ko ma-involve sa network marketing, gusto ko muna maka-connect sa inyong lahat. Okay lang ba yun? Sabi nga, okay lang po. Yan. Okay lang. Kasi gusto kong ma-feel ninyo na ako ay naging kayo din. Okay? Lahat naman tayo, bago tayo ay nag-join sa AIM Global, lahat tayo ay naging first-timer, lahat tayo ay inimbitahan. At sa pag-imbita, Rafi, tama naman, di ba? Sa pag-inimbitahan tayo, iba-iba yung nature ng pag-iimbita eh. Merong inimbitahan na aksidente, kahiyaan, perasahan. Ngayon, ang imbitasyon either online or offline. Ako bago ko naimbitahan dito,
kapareho din ng iba sa inyo, naging empleyado din po ako. Okay. Sa mga employees dyan, pakitype nga, ha? Kung kayo employees, so mag-ano lang kayo, ayan, si James, okay? So kung kayo laging employee, makaka-relate po ako. Ako po ay employed before. 12 years ako nagtrabaho sa isang 5-star hotel dito sa Manila. Kung alam niyo po yung Midas Hotel, ito po yung Hyatt Regency Hotel before. Nag-work ako sa hotel po 12 years. At ako po ay from the ranks, no? Naging from ordinaryong empleyado hanggang na-promote supervisor hanggang na-promote akong manager. During that time, that was year 1986, I started mag-work sa isang hotel sa Manila. At nung panahon na yon, kapag kayo if you're working in the hotel industry, iba yung dating sa tao. Kasi ito yung mga dating pangarap ng mga estudyante after graduation, makapag-work sa isang 5-star hotel. Ako po ay na-bless na makapagtrabaho sa hotel at meron akong position. Kami naka-Americana, naka-necktie, yung nasa harapan po ng hotel. Na syempre, mga panahon yun, that was 26 years ago. Tagal na, di ba? Kami yung matangkad, matipuno, matikas, magandang lalaki, ha? Noon yun. So feeling ko, okay na ako. Kasi ang tawag sa akin, Sir, Mr. Limpin, boss. Then finally, suddenly, may nag-invite sa akin. Alam nyo guys, ang invitation sa akin, simple. Itong tanong, sabi sa akin, Sir, gusto nyo bang kumita ng extra income? Ladies and gentlemen, Project High, first-timers kayo, pag may lalapit sa iyo at magtatanong kung gusto mong kumita ng extra income, normally ang sagot natin, yes. Tama? Sabi ko, gusto kong kumita ng extra income. Sabi ko, sige, gusto ko subukan yan. Pero bago ko subukan, matanong ko lang, magkano kinikita mo dyan? Alam mo yung tao nag-advise sa akin, wala pa siyang resulta. Kaya hindi ako naniwala. Do you agree na ang tao to see is to believe? Kung merong kitaan kasi, nag-o-offer sa ng extra income, ang unang tanong mo, magkano kinikita mo? Pag walang resulta, yung nag-i-advise sa inyo, hindi kayo maniniwala at hindi kayo sasama. Lalo dyan, iba sa inyo, inimbitahan through online. Paano yung hindi mo kilala, na-meet mo lang sa online, at iimbitahan ka ng magandang opportunity, walang resulta ang nag-i-advise sa inyo, 100% hindi ka maniniwala. Online man or offline, kapag walang resulta ang mag-i-advise sa iyo, lagi kayo may duda. So sa mga nag-umpisa dito, na nagduda ka sa tao nag-advise sa iyo, alam nyo, good news. Normal kayong tao. Dapat ka lang magduda kasi nga, walang resulta eh. Minsan nga sabihin mo sa amin o sige, pag meron ka na resulta, saka mo kami balikan. So, that's the first reason why I did not join before. Kasi yung tao nag-advise sa akin, he has no result. Second, nagkataon pa yung nag-advise sa akin. Kumbaga, desk clerk namin. I give you the scenario. Ako yung manager, ang mag-advise sa akin, desk clerk ko. Yung desk clerk ko, inuutusan ko. Tama, ako yung superior niya eh. Lagi kong minememo, kasi lagi sa place ng trabaho. Tapos sa mag-ibita sa akin, ayaw ko lang maniwala. Kung ayaw ko maniwala, ladies and gentlemen, paano ko na-involve? Ikaw ba naman ang araw-arawin eh? Imagine niyo iba sa inyo, especially pag online, madali kayong tumakas. Kapag kapitbahay mo nag-invest sa'yo, pwede mong iwasan. Ako, hindi ako makaiwas kasi magkasama kami sa trabaho. For 2 weeks, iniimbitahan niya ako everyday. Then finally, sabi ko, ayoko talaga niyan eh. Alam mo, magaling yung sponsor ko eh. Ang sabi sa akin, Sir, alam mo ba, hindi kita tatantanan, aaraw-arawin kita. Habang umaayaw ka, aaraw-arawin kita. Gumawa siya ng isang deal. Sabi niya, Sir, subukan mo lang umattend. Isang beses lang. Pag hindi mo nagustuhan, hindi na kita kukulitin. At least, sumubo ka. After that, tapos na. Kasi habang hindi ka sumusubo, taga-araw-arawin kita eh. And I'm very thankful, ganun siya kakulit. Ito na nangyari. Okay, malaba, okay ba kayo, di ba? Ito nangyari. Si Rapi nakita ko siguro. Rapi, okay na ba? Okay lang tayo, ha? Yes po, sir. Okay po. Yan. Yung mga nanonood sa akin, sabi, okay lang. Kasi kailangan ko ikwento to eh.
bago yung training ko, kailangan ko ikwento yung background ko eh, na para makakonek kila sa akin. Anyway, pinagbigyan ko siya sa usapan na isang beses lang a-attend. Alam niyo nangyari? Pumunta ako sa seminar at ano ang normal na naramdaman ko? Ako po ay na-culture shock. Why? Pagpasok ko sa isang seminar room na punong-puno ng tao, more than 500 ang tao, ang tawag doon jam pack. And people was shouting, "Power! Grabe! Payaman! Payaman!" First time. First time in my life na umattend ng isang seminar na ang tao ang sinisigaw, power, grabe, payaman. Culture shock. Nakakapangilabot. Tama? Baduy na baduy ako. Kasi 12 years ako sa hotel, never ako naka-experience ng ganun. Tama? Pagpasok ko, nagsisigawan, nakataas yung kamay ng mga tao. Alam niyo ba yung seminar nag-last ng 2 hours? 2 oras ang seminar, wala akong naintindihan. Why? Kasi ayaw kong intindihin. Hindi ako interesado. Ang inaabangan ko lang, kung kailan matapos magsalita yung speaker nila. Parang ito ngayon, habang ako'y nagkukwento sa inyo, alam nyo ba, walang kwenta ang pag-uusapan natin kung ang aabangan nyo lang ay matapos akong magsalita. Lalo na kung iba sa inyo ay pinrehearsal lang, uy, umatin ka ha, makinig ka, kasi Vice President ang magsasalita. Kapag napilitan ka lang umattend dahil pinagbigyan mo yung tao nag-iba sa inyo, guys, believe me, hindi nyo ako maintindihan. Alam ko yan kasi ganun din ako before. So, 2 hours wala akong naintindihan. Tapos, during na matapos yung seminar, yung bang speaker po, eh merong tinawag. Kasi di ba sa mga seminar, bibilog-bilog yung speaker, sasabihin, magbabago ang buhay ninyo. May tinawag po yung speaker para mag-share ng kanyang success story. At yung nag-share ng success story niya, high school graduate, dating security guard ng 7-Eleven. Sabi ko, grabe, pati security, nadamay dito, galing sa mga script, di ba? Alam ko lahat, para bang scripted lahat eh. Yun ang feeling ko eh. Yung security guard, nag-share siya, nagkwento siya, at sinasabi niya na siya ay kumikita ng 200,000 pesos plus. Sabi ko, grabe, power. 200,000, isang buwan. Hindi yan totoo. Ang lumalabas sa utak ko at sa bibig ko, hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Pero yung puso ko, alam mo sabi, tug, baka totoo. Baka totoo. Kasi bakit? Bigla kong na-realize, maraming tao, 500 people. Mahirap lukuhin yon. Kung kalokohan yon, o hindi totoo yung kinukwento niya, delikado yun. Pangluloko sa tao. Bigla akong naisip, totoo kaya? Mahirap magloko eh. Alam niyo ginawa ko, pinuntahan ko siya backstage. And I introduced myself, naka-long sleeve pa ako, naka-necktie pa ako, yung mga manager ng hotel. Sabi ko, Brad, talaga bang ganyan kinikita mo? Alam mo, pinakita niya yung photocopy ng cheque. Photocopy ng cheque. Nasa 260,000 plus. And I asked him, Brad, yan ang kinikita mo every month? Alam mo, sabi niya, hiyang-hiya pa eh. Kumakamot pa sa ulo eh. Alam mo, sabi, sir, bumaba po ngayon eh. Bumaba! Gusto ko sapakin. Bakit? Nakaka-insulto po eh. Manager ako ng hotel, pero na-realize ko, wala akong money. Puro ako, Jer. And ladies and gentlemen, ano nangyari? 360 degrees, nakumbinsi ako. Hindi ko naintindihan ang negosyo. Kasi first time eh. Believe me guys, kapag first time ka dito, kahit anong ganda ng pag-usap, hindi mo ito maintindihan lahat. But what comes to my mind, kung nagawa ng taong to, kahit ano yung pinag-uusapan niyan, kahit ano yan, magbibenta ng mani, magbibenta ng kung ano-ano, kung yumaman yan, sabi ko, kung nagawa nitong dating security guard, walang dahilan para hindi ko magawa. And everything doon nag-start. Tama? Hindi ko namalayan. Until now, 26 years, nasa industriya pa ako. Bakit ko to ginawa? Bakit ko to sineryoso? Pareho din ninyo. Kaya mo to sineryoso. Kasi gusto nyong makatakas.
escape from poverty. Iba sa inyo, OFW. Umalis ng Pilipinas, nagsakripisyo, iwanan ng pamilya para kumita. Iba sa inyo, estudyante, ipinagpaliban muna ang eskwela, ginagawa ito. Iba sa inyo, humiwalay sa magulang, nasa hub. Tama? Iba sa inyo, pagod na sa hirapan. Lahat kayo, lahat tayo, gusto natin makatakas sa kahirapan. Do you agree? Now, nakatakas ba ako sa kahirapan? Masabi ko, oo. Kasi after nung umattend ko, after 2 months, I resigned from my job. Ulitin ko, I have a very, very promising career sa hotel industry. Pero after 2 months doing this kind of business, I resigned from my job. And when I resigned from my job, after 4 months, I was able to hit the highest position. Kumbaga sa AIM Global, yung Global Ambassador. Ginawa ko ang highest position sa loob ng 4 na buwan. After 9 months, I was able to buy my own car. After a year and a half, hindi ako nababa ng $250,000 per month. After 1 year and 9 months, nag-qualify ako sa profit sharing at sa US travel incentive. For 5 consecutive years, US travel qualifier at profit sharing. Ang aming marketing plan, wala kami direct referral bonus, walang unilevel. Ang aming kitaan is stair-step lang. Ang aming PMA, maintenance, 24,000 pesos per month. Walang online. Kailangan ko makapagbenta ng worth 24,000 pesos na produkto every month para ma-enjoy ko yung commission sa grupo. Now, tanungin niyo ako ngayon, meron kaya ako karapatan magturo? Tama? So, 26, imagine nyo, 24,000 ibibenta ko PMA every month para ma-enjoy yung commission. Wala kami direct referral bonus, stair-step lang. Bakit? Gigil na gigil ako makatakas sa hirapan. Ngayon, nasabi ko, I have a very comfortable life. Maswerte kayo. Why? Kasi ngayon, kumbaga ang in global before, nung ginagawa, lahat ng mga top earners before, 18 years ago, umpisa pa lang in global, madilim, para bang nasa kuweba ka, tapos ang dadaanan mo, puro bato, puro putik, gumagapang ka, para ma-reach mo yung dulo. Ngayon, ang dali. Kasi madilim na madilim yun, nilagyan namin yung spotlight. So hindi ka madidiliman. Yung lalakaran mo, hindi bato-bato, hindi putik. Yung lalakaran mo, carpeted, red carpet na lang. Ang gagawin mo, lalakad ka na lang para ma-reach mo yung destination. Kung lalakarin mo na lang, bakit ibang tao hindi naging successful? Kasi ayaw tumuloy. May duda pa rin. Kung may duda kayo, normal yan. Pero 18 years na tayo. Tama? Ang duda hindi pinag-usapan niya. So, handa na ba kayo? Ang tanong ano yung isa sa mga ginawa ko? Ano yung mga isa sa mga ginawa ko kung bakit nagbagong buhay ko? Itong good news. Hindi mo magmamayabang. Kailangan ikwento ko to. Sa 26 year experience, masasabi ko, sa AIM Global, 17 years, masasabi ko, because of this kind of training, maraming tao ang nagbukas ng isip. Maraming tao ang nagbagong buhay. Maraming tao ang nakarinig nito, pero hindi lahat ng tao gumanda ang buhay. Narinig lang, pero hindi gumanda ang buhay. Kasi iba yung narinig lang, pasok, labas. Ang sinasabi ko naging successful na tao, yung narinig, isinautak, isinapuso, at gawang aksyon. Ngayon, they have very, very comfortable life. Now, unti-unti, nakakatakas na sa kahirapan. Ang tanong, handa ka na bang makatakas sa kahirapan? Handa na? Okay, kung handa ka na, Yes. eto na. Ipakita ko sa iyo. Again, first time ako maglalagay ng PowerPoint ko ngayon. Rafi, pakiguide mo ko kung may problema sa aking Sige po, sir. slide, okay? Yan. Tapos, share. Yun. Yun. Okay po, sir. Good.
Good job. Yan. If you will notice, ang title ko, The Great Escape from Poverty, Failure, and Negative Mindset. Lahat tayo. Makakatakas ba tayo niyan? Alam nyo, para ka makatakas sa kahirapan, para gumanda ang buhay mo, you need right opportunity. Pakitype muna dyan, right opportunity. Kasi ang tao para gumanda ang buhay, lahat ng tao gustong gumanda ang buhay. Tignan ko ha, lahat ng tao gustong gumanda ang buhay, pero para gumanda ang buhay mo, meron kang dapat right opportunity or right vehicle. At ang aim global ngayon, this is the right opportunity or the right vehicle. Why? Kasi regardless ng background nyo, estudyante, housewife, professional, businessman, OFW, single mom, di ba? Lahat pwede rito, kaya nga right opportunity. Lahat ng tao pwede, nakapag-aral man o hindi. Hindi pag-uusapan kung matalino ka o hindi ka matalino. Kung ipinanganak kang hindi mayaman, walang problema yon. Kaya nga right opportunity. Para ka maging gumanda ang buhay, aside from right opportunity, kailangan meron tinatawag tayong right time. Everybody, please type right time. Diba? Noong una, right opportunity. Pangalawa, right time. Kasi kahit maganda ang opportunity, kapag hindi mo to oras, hindi mo to gagawin. Meron ba kayong inimbitahan na gusto magbagong buhay pero ayaw mag-join? Yes or yes? Inimbitahan mo, para gumanda ang buhay, ayaw mag-join. Why? Hindi pa kasi time. Kasi ibang inimbitahan nyo, malamang, nag-i-enjoy pa as an employee. Nag-i-enjoy pa as a businessman. Nag-i-enjoy pala sa bahay. Kung malamang, ang feeling nila, komportable pa ang buhay nila, kaya hindi pa nila time. Okay? Time will come, yung mga taong yun, pag nakita mayroon kang resulta at nangailangan sila, lalapit sa iyo yan. Mayroong kasabihan na the best time to plant a tree was 10 years ago. But the second best time is today. Ang best time daw na magtanim ng puno was 10 years ago. Kasi yung mga nagtanim ng puno 10 years ago, sila ang nagha-harvest ngayon. But the second best time is today. Pag nagtanim ka ng puno ngayon, 5 or 10 years from now, mag-harvest ka. Good news, guys. The best time to join AIM Global was 10 or 15 years ago. Kasi yung mga nag-join before, sila ang multi-millionaire ngayon. But don't you worry sa mga bago. The second best time is today. Kapag ginawa mo ngayon, inumpisa mo ngayon, this very moment, ang AIM Global, 5 or 10 years ago, kung ano ang resulta ng mga Hall of Famers, top 20, yun ang resulta mo. Mas madaling gawin ngayon ang AIM Global kasi meron na resulta. Now, you want to escape in poverty, right opportunity, right time. Pero ang pinaka-importante, yung sarili. Yung dapat right person kayo. Pakitype nga dyan. I-fill mo, i-type mo, ilagay mo, yes, I am the right person. Sige, everyone. Type mo lang. Kailangan ma-fill mo. Lahat kayo mag-effort. Lahat kayo mag-effort na yes, I am the right person. Kasi kapag tinatype mo na yes, I am the right person, nag-effort ka mag-type, nakita mo yung tinype mo, papasok sa utak mo, papasok sa subconscious mind mo, na ikaw yung right person. Guys, believe me, kapag alam mong right person ka, result, money will always follow. Ngayon pa lang, congratulations, because we have the right opportunity at the right time, and I know and I believe that you are the right person. Congratulations, everyone. Now, ito na yan. Papasin mo, medyo okay na mindset mo. Alam mo na, ikaw pala yung right person. Ano ngayon ang gagawin mo step by step? Yan. Oops. Aha. Wala, sir. Wala. Balikan natin. Share. Yun. Ayan, okay na, Ito sir. na. Aside from great escape from poverty and failure and negative mindset, sundan ko pa. Mindset.
Iba sa mindset of a successful network marketer. Tayong lahat, we are network marketer. And if you want to succeed in this business, I'll give you ang dapat ninyong gagawin. Number one, anong mindset? Ano ba ang isang mindset ng isang successful network marketer, o businessman? Ang number one na mindset dyan, number one, dapat ang tingin mo sa negosyo natin is negosyo. So you have to do the business seriously. Question, sa lahat ng naka-attend ngayon na 1,300, I'd like to remind everyone na ang AIM Global po, ang namamayari ay si Doc Ed Cabanton. Tama? Siya may-ari. Pero bawat isa sa inyo, you are not just an ordinary distributors. Kayong lahat ay negosyante. At ang AIM Global ay negosyo mo. And since ang AIM Global ay negosyo mo, dapat ginagawa mong seryoso ang negosyo. Anything na negosyo, kahit anong negosyo, nagbebenta ka ng taho, nagbebenta ka ng mani, nagbebenta ka ng balot, any business, if you will treat your business na seryoso, ang result mo, seryoso. Do you agree? Now, many people believe that this business is a small-time business. Bakit? Ang liit ng puhunan niyo eh. So, ang first mindset mo, once nag-join ka dito, tingin ko this is very important. Once nag-join ka dito, hindi ito lang negosyo ng upline mo, ng crossline mo, o ng downline mo. Ikaw ito. When you say ikaw ang mag-create ng resulta mo. Kapag hindi ka nakapag-create ng resulta, ang unang sisisihin dyan, hindi ang company, hindi ang downline, hindi si upline. Ikaw. Tama? Pero pag ikaw yung naging successful, hindi lang sa company yan. Ikaw ang gumawa kung bakit ka naging successful. Meaning, ito, resulta mo, ikaw ang gagawa. Ako, nagkukwento lang sa inyo. Pero kahit magkwento ako, ang magpapayaman sa iyo, ikaw din. This is your own business. I-type mo, AIM Global, this is my own business. Type mo yun. Doon tayo yun ang pinakapundasyon na negosyo mo. Bakit kailangan mo isiping negosyo mo to? Because many people believe that this business is small-time business. Why? Ang puhunan ninyo sa AIM Global, magkano lang ang package? 20 mil, 50 mil, magkano lang ang package natin? Tama? Maliit ang puhunan dito. Kaya ang tao, inisip nila, pag maliit ang puhunan, pag nahihirapan, they can easily quit. Napasin niyo, sino yung mga big time na negosyante? Ang big time na business, pag mga restaurant, gas station, di ba? Milyon-milyon ang puhunan. Kung daan-daan libo ang kinikita every month, ang puhunan nila, milyon-milyon. Kaya minsan, ang mga negosyante, mga traditional businessmen, business people, kahit nahihirapan ang negosyo nila, kahit nababankrupt na, hindi sila magsasara. Kasi malaki ang puhunan and they will do everything para mag-survive. Habi nga di ba, baka mag-break even lang ako, okay na. Huwag lang magsara ang negosyo. Kasi bakit? Milyon-milyon ang puhunan ko dito eh. Sa AIM Global, pag nag-join ka at nahirapan ka, na-reject ka, napagod ka, ang dali yung mag-quit eh. Kasi wala kang milyong nilabas eh. At wala nga halos puhunan sa AIM Global. Why? Nung bumili ka ng package, more than value for your money. Bumili ka ng package, meron ka agad nakuha eh. Bawi ka kaagad eh. Huwag kang magnegosyo, bawi kayo kaagad. Hindi ka nalugi, kaya pag nahirapan ka, mag-quit na lang ako. So gusto ko ilagay sa utak mo, you, as a business people, ikaw ay negosyante mo to. There is no small-time business. Believe me guys, there's no small-time business, only small-time attitude. Kung ang tingin mo dito, small time, ang kilos mo small time. Pero tingin mo dito is big time, ang kilos mo big time. So negosyante ka, big time ang negosyo mo. Ito pa, people think that to qualify as a business, you need large capital. Ito yung kinukwento ko sa inyo kanina. It's like saying na it's like a businessman saying, I will invest $10,000 in a bakery. If it does well, then I will take it seriously. Diba? Mag-invest ako ng $250,000.
Pag gumanda, tutuloy ko. Pag hindi, stop ko. So dito, the moment, kaya nga mindset, di ba? Ang mindset mo dito, once mag-join ka, negosyo mo to, big time business mo, ang kilos mo, big time. Correct? This is your own business. And since this is your own business, kailangan hands-on kayo sa negosyo mo. Hindi si upline na magpapayaman sa'yo. Hindi si upline lagi ang magpe-present sa grupo ninyo. Diba? Kasi may mga tao minsan upline, kausapin mo yung prospect ko. Kung bago pa lang kayo, ang uplines ninyo, i-direct kayo, i-guide kayo, i-lead kayo. Pero not all the time, ang upline mo nandyan para kausapin lahat ng prospect nyo. So ikaw, bilang sa negosyante, the moment mag-join ka, kailangan, dikit ka sa upline, aralin mo lahat. Kasi bisa may mga potential prospect kayo, uy, maganda pala negosyo mo, paano ba yan? Ha? Oo, maganda negosyo ko. Paano? Sandali. Hahanapin ko si upline para explain sa'yo. Nasa ba upline mo? Nasa Bicol. Next month, pupunta na Manila ang upline ko, siya mag-explain sa'yo. Sabihin, paano pag meron kang potential prospect at gusto malaman ng negosyo mo, ay hindi mo kaya explain kasi inasa mo sa upline mo? Sayang. So dito, mas mabilis, pag may nagtanong, explain mo agad. The best fertilizer for a farm is a farmer's pit. Do you agree? Iba yung ikaw magtatanim eh. Kasi pag ikaw nagtanim, meron kang effort na binibigay. Alam mo, I still remember nung ako'y nag-aaral pa. Ha? Nung ako'y nag-aaral pa, meron kaming gardening sa Baclaran. Ano ako public school sa Baclaran. Sa gardening namin, meron kang portion of, sa maliit na lupa, tapos magtatanim ka. Alam mo, every time na napasok ako, bago sa eskwelahan, pupuntahan ko yung maliit kong garden. Tapos pag may mga Rafi, pag natanggal ko ng mga damo-damo, ang gusto-gusto ko itanim yung pechay. Ha? Tapos yung pechay kasi pag tumutubo, kita-kita mo yung dahon niya. Alam mo nung malaki na yung pechay, after mga ilang days, ilang weeks, hinarvest ko yung pechay. Ang ganda. Alam mo nung pag-harvest ko, ayaw kong lutuin. Kasi gusto ko siyang itabi sa pagtulog. Gandang-ganda kasi yung effort ko sa pagtatanim, di ba tapos ang ganda ng dahon niya. Ang ganda tingnan kasi nag-effort ako eh. The same thing, makikita ko ng pecha sa palengke, wala akong affection, wala. Kasi di ba, bibili ko yan, lutuin ko yan, pero inalagaan ko, mas tinetreasure ko at binavalue ko. Yes. Sa global, ganun din. Kapag may nag-pay in sa'yo, kasi ang kumimbinsi, si upline o ibang tao, thankful ka. Kasi kumita ka eh. Pero pag ikaw yung nag-present at nag-pay in because of your presentation, iba yung dating sa'yo. Yes, grabe, napapay in ko siya. Tama? So ganun din. Mas masarap ang feeling kapag ikaw mismo yung nag-effort. Mas nabibless kayo. Kaya dapat ganun ka mag-isip. Okay? Negosyo mo to, ikaw mag-aalaga niyan. So balikan natin. Ano yung itatanim mo? Kailangan mamaster mo. Kaya nga basics eh. Always go back to basics. Huwag yung kakalimutan ng basic. Sa MLM basic, ito lang dapat mong gawin na hindi masyadong pinapansin ng mga tao. Basic ba yung prospecting, invitation, presentation, closing? Di ba? Diyan ka lang iikot eh. Since negosyo mo to, kailangan master mo yung basic. From prospecting, ang prospect, kaya may prospect para imbitahan. At kapag nag-imbita kayo, hindi pwedeng inimbitahan mo lang. Importante yung presentation. Okay? At kapag nag-present ka, look at this kapag nag-present ka, ladies and gentlemen, every time may mga prospect kayo, wag kayong magkukwento ng products o ng marketing plan ng opportunity habang hindi mo na ma-master yung form. Ano yung form? Bitin ko wag kang magkukwento ng produkto o marketing plan hanggat hindi mo alam yung background ng pamilya, anong trabaho niya, anong pinagkakabalahan niya. Kaya nga, ipino-form nyo muna. Ang form, mindsetting yan. Ano yung mindsetting? Ang prospect nyo, bago ka mag-present sa prospect mo, mindset, ikinukondisyon mo yung mind niya.
Pero bago mo i-condition ang mind ng prospect mo, ikaw muna ang naka-mindset. Ang mindset mo, pagkausap mo tong taong to, ipapakita mo yung opportunity at ang goal mo, tulungan ang taong to maunawaan ang ipipresent mo. Ang mindset mo, itong taong to ang next kong babaguhin ang buhay. Hindi yung itong taong to, dito ako kikita. Hindi ganun. Kasi iba na agad intention mo eh. This is a helping business. So, paano ka makapag-mindset? Siyempre, para mag-mindset, you have to build rapport. Every time may kausap kayo, general rule yan eh. Diba? Kahit hindi ka man networker eh. Pag may gusto kang makilala, you have to build rapport. Komportable siya sa'yo, komportable ka sa kanya. How can you build rapport? You have to establish trust. Why? Hindi magkukwento ang prospect mo sa'yo about his life, family, health, or occupation kung walang tiwala. And how can you establish trust? Simple, be a good listener. Diyan ka mag-uumpisa. Then, kapag na-establish mo na yung form, present the business. At kapag nag-present ka ng business, ito na. Kapag nag-present kayo ng business, importante nga na alam mo yung gusto niya. Okay? After you mag-present, importante yung closing. Ano yung closing? Ang closing, dapat pag nakita mo yung negosyo, anong gusto mo dyan subukan, anong produkto, anong package. You have to explain muna yung bababang package natin hanggat palaki na palaki. Depende yan sa capacity niya to pay. Depende yan kung anong income ang gusto niya makuha. Ano yung follow-up? Ang follow-up, hindi mo lang i-follow up yung mga pinoprospect nyo. Ang number one may follow up, lalo na yung kaka-join lang. Kasi alam natin, kaya nag-join ang some prospect, nabaliw sa presentation mo eh. Kaya nagalabas ng pera yan, nabaliw eh. Pero pag uwi niyan, bakit ba ako nag-join? Mukhang nabudol ako eh. Kasi yung speaker, galing magsalita eh. Eh pag sa bahay pa, ano yung dala mo? Eh basta, yayaman daw ako ito eh. Paano? Eh hindi ko nga alam eh. So ibig sabihin, yung kakabagong pay-in pa lang, i-follow up mo. Ibig sabihin, bukas ating ulit ng seminar ha. Kapag ang parents mo, ang asawa mo, kapatid mo, nagtanong, i-discourage ka, ito ang gagawin mo, di ba? Kailangan nandun ka. Ikaw ang nag-guide. Yun ang follow-up. At syempre, para mas ma-appreciate niya ang negosyo, use the product. Hindi maiwasan. Sa pamilya niyan, merong nangailangan ng ating produkto. Di ba? May constipated sa pamilya, may high blood, may myoma, may migraine. Eh habang gumagamit ng produkto, pag na-correct yun, mag-i-improve eh. Tama? Pero everything starts sa'yo. Tapos share the products. Then training. If you will notice, paikot-ikot lang yan. Yan yung pinaka-basic natin. Are you with me? So yung number one since negosyo mo to, dapat alam nyo ang negosyo mo at seryoso ka sa business mo. Number two, sabayan natin ng sapat ba mag-invest ng package para maging successful? Guys, 1,300 na leaders ang nasa harapan ko ngayon o nakikinig sa akin ngayon. Hindi po guarantee na mag-join ka dito kahit mag-multiple accounts ka, nag-OVI ka, nag-easy ka, hindi ang guarantee na yayaman ka. Ang isa sa mga magpapayaman sa dito, yung kaalaman. At ang isang bagay, para malaman nyo, kailangan nagbibigay ka ng oras. Invest time to be trained to master the business. Si Atty. Drew, malamang nandito ngayon eh. Si Atty. Drew, bago maging lawyer yan, grabe ang kaya nga mayroong term na nagsusunog ng kilay sa pag-aaral para matuto. Tama? Time, lahat ng bagay, kailangan bigyan ng oras. Estudyante, para pumasa sa kanyang subject o kurso, kailangan niyang magbigay ng oras para mag-aral. Employees, ganun din. Para malaman yung trabaho niya, aaralin niya. Oras din. Ladies and gentlemen, yung pakikinig mo sa akin ngayon, iba sa'yo, nasa bahay, nasa labas, nasa kotse, nasa cellphone, hindi kayo basta-basta nakikipagkwentuhan sa akin. Kayo ay nag-i-invest ng time para matuto. Tama? Ang good news niyan, yung matutunan mo rito, hindi na pwede mawala sa'yo yan. Nandyan na lahat yan. Tama? Lahat na, papasok lahat yan sa subconscious mind nyo. O bakit kailangan nyo mag-invest ng time to be trained to master business? Question, meron ba kayong taong kilala na nag-join sa Global na hindi naman gano'n sikat? After mga ilang buwan, uy, grabe. Bagong distributor, laki na kinikita.
May ganun ba, Rafi? May ganun ba? Mabagong Wala. distributor, kumikita agad. Marami ganun. Ang laki na kinikita. Bakit? Kasi yung mga distributor, nung nag-join, maswerte. Yung inimbitahan niya lahat, mga network, nag-join. Siyempre, kapag marami kang network o down and nag-join, may income ka. Mm. Pero meron ka ba nabalitaan? Isang distributor na dati, isang top earner, bakit nawala? Ba't bumaba yung income niya? Kaya bumaba ang income niya kasi nawala ang network. Ba't nawala ang network? Ganito kasi yan. Look at me, ha? Pag meron isang distributor na nawala ang network, nawala ang income, kasi bumaba ang network. Ba't bumaba ang network? Kasi hindi sapat na marami ang nag-join sa'yo. The more dumadami ang nag-join sa'yo, dapat kaya mong alagaan. Kung ang upline ay swerte sa pag-i-invite, paano yung downline hindi maswerte? Paano pag nahirapan ng downline mo at wala ka maturo? Ibig sabihin, the more lumalaki ang income, lumalaki ang network, dapat sumasabay din yung aking tinatawag na lalim ng kaalaman o ng leadership. Dapat balanse ho yan. Laki ng income mo equal sa laki ng network. Meron kang network at mga gumagamit, users lang, may mga retailers at network builders. At habang lumalaki ang inyong grupo, lumalalim ang inyong kaalaman at leadership. Look at the PowerPoint. Nakalagay knowledge, di ba? Knowledge. Di mo naka-line? Knowledge. If you know what you are doing, you have the edge. Lamang lagi ang may alam. Yes. Kaya na ang yabang ko eh. Ano yung intro ko rin? Black yabang ko. Believe me guys, after this training, mag-iiba kayo ng pag-iisip. Tama? Mag-iiba ka mag-isip dito after this training. Kasi iba yung kaalaman mo eh. Na manggigigil ka na, kaya pala, hindi ako naging successful. Ibang tao kaya nawawala pala kasi walang kaalaman. Kasi ayaw magbigay ng time. Tama? So yung knowledge at leadership, importante yan. Paano mo mag-gain yung knowledge at leadership? Kailangan meron ka tinatawag ng good learning attitude na sangkaterba mo lagi. Every time meron trainings, yan ang naririnig nyo. Gasgas na ang salitang GLA or attitude na pagpapasok sa tenga, lalabas lang sa iyan. Ngayong oras na to, inamnam mo to, namnamin mo. Kailangan pala maganda ang pag-uugali ko. Tama? Hindi pwede pasaway. Hindi pwedeng matigas ang ulo. Kaya nga, never stop educating yourself. Tama? Work hard on ourselves than our work. Tama? Hindi pwedeng hato-hato. Kailangan yung sarili mo muna. Saan mo makukuha yung mga education? Read books, positive books about MLM, business books, personality, listen to self-help audios, videos. Ano pa? Surround yourself with successful people. Believe me, it is contagious. Nakakahawa ang mga barkada. Mapapansin mo, bakit sa network natin ang bilis? Kasi yung mga barkada dito, yung mga uplines, coaches inyo, puro maganda pag-ugali, puro pinag-usapan mga positibo, nakakahawa yan. If you are surrounded with successful people, ano ba ang difference sa mga successful people? They think differently. They talk differently. They act differently. That's why they have different results. Be thirsty and hungry for knowledge. Dapat uhaw na uhaw kayo. Kinutuwa ko sa inyo, 1,400 kayong lahat. 1,400. Tama? Maging uhaw ka. Kasi nga, pag-uusapan, attitude, ang sabi, ano ba yung mga karakteristik ng mga taong successful? Sisimplihan ko lang. Persistent, humble, God-fearing. Basahin mo lahat yan. Ano yung mga nakasulat sa screen ninyo? Yung mga from persistent hanggang positive thinker, lahat yan ay attitude. Diba? Kaya nga, 85% for you to succeed in this business, maganda pag-ugali. Paano ang skills? 15% ang skills. Kasi kahit anong skills ang ituro sa'yo, kapag pasaway naman kayo, wala kayong matututunan. Tama? So have a good learning attitude. Get into a continuous learning. Walang katapusan pag-aaral. Train, insane, or remain the same.
Imagine mo, tingin nyo kaya. Alam mo nung nasa bahay ako before, nung mga pandemic, nung nagpa-pandemic, panay ang training ko. Every day. Pati sa Africa, sa Europe, sa Asia. At habang nagkitraining ako, dumadaan-daan yung yaya ko. Sabi ng yaya ko, ate, si kuya may kausap na naman. Sumisigaw na naman. Sino kausap? Yung kanyang computer ba tawag doon? Imagine nyo, para daw ako sira ulo. Kasi imagine mo, ganun-ganun ka. Di ba? Hindi mo naman narinig ng yaya ko yung kausap ko. Ilang oras ako salita. Kuya, ate, si kuya, araw-araw na lang sinakausap yung computer. Di ba? Insane. Di ba? Pero yung energy mo ganun pa rin. Gusto kayo ganun din. Alam mo, ito sa, itong nasa nyo ngayon, kuha ito, one of my trips sa Africa. I think this is in Ivory Coast. Ivory Coast is a French-speaking country. Kaya meron dyan nakatayo, naka-color blue. Interpreter ko yan. Tignan mo yung mga tao. Yeah? Nakadikit na ang mga mukha sa pader. Nakakalat siya sa stage. Nakakalat yan. Wala nang upuan. Siksikan sa labas. Basang-basa ako ng pawis. Habang nag-training ko dyan, full of emotion, excitement, yung mga tao walang reaksyon. Why? Because they don't understand English. People will laugh after magsalita ng interpreter ko. Pero yung energy ko, the same. Tama? Gets ba ako? So, kung kami nagtuturo, baliw na baliw, kailangan yung ikaw din nakikinig, kailangan baliw na baliw ka rito. Kasi why? Bakit kailangan nyo mabaliw? Simple. Gusto nyo magbago buhay mo ngayon? Yes or yes? Your life today is the result of your attitudes and choices in the past. Ladies and gentlemen, kung ano ka daw ngayon, kung nasaan ka man, Luzon, Visayas, Mindanao, ibang bansa, kung ano ang buhay mo ngayon, yan ang ginawa mo noong mga nakaraan. Pero don't you worry, okay lang yan. Ang importante, kung ano ka maging bukas, your life choices you make today. Gusto niyo mga kababayan nasa ibang bansa, gusto niyo mag-for good sa Pilipinas para makasama pamilya niyo? Yung mga tao sa Pilipinas, gusto niyo bigyan ng magkakomportable buhay ang magulang niyo? It's about time. This is the best time. Tama? If you want to have a very comfortable life, kinabukasan, kailangan gawin mo ngayon. Kapag ginagawa mo isang bagay, dealers, kapag ginagawa mo ngayon isang bagay ang Inglobal at hindi kayo satisfied sa result ninyo, if you do not like the crop you are reaping, check the seed you are sowing. Kung di mo raw gusto ang resulta mo ngayon, tinanin nyo kung ano ginagawa nyo. Guess nyo pa ako? So, you have to make an adjustment kung hindi kayo happy sa result mo ngayon. Apply, 6 months na ako, 1 year na ako, ito pa yun ang buhay ko eh. Ano ba ginagawa mo? Yung ginagawa ko, yung ginawa ko kahapon. Diba? Puro ko attend ng trainings. Ilan ba ini-invite mo? Apply, minsan isa, minsan wala. Kapag ganun, huwag kang mag-expect. Ano sabi ni Albert Einstein? Insanity is doing the same thing over and over again and expecting a different result. Meaning, kung hindi kayo happy sa resulta nyo, i-adjust mo. Tama? Dagdag ka na naman kausap, training ka naman, invite ka naman, share the products, share the opportunity. Are you learning? Now, ano ba yung mga signs ng mga great attitude? Diba? Believe sa paniniwala sa sarili, kailangan willingness to see the best in others, ability to see opportunity everywhere. Namnamin mo yan. Paniniwala sa sarili. Tama? Every time, ang grupo yung makikita mo, hanapan mo sila na maganda. Hindi yung kahinaan ng grupo ninyo. At every time, in any situation, hanapan mo lagi ng opportunity. Hanapan mo lagi. Halimbawa ngayon, anong opportunity to? Pagod na nga ako sa abroad. Kailangan ipahinga ko pa. Patawag pa siya apply ng training ni Arnel Limpin. Diba? This is the opportunity. Kasi nga, kwentuhan tayo. Look at this picture para makarelate kayo sa akin. Ito yung staff ko sa hotel eh. Yung James. Yung June naman, yung pinaka-grand apply namin. Okay? Opportunity ko masasabi kasi every time nagkapatawag sa akin si Upline June, lagi ko nandun. I have this attitude na follow Upline. Every time, kasi ako sa maraming tao,
Sabihin, yung upline na yan, ang nagpupush sa akin para lumabas ang potential ko. Hindi ako magiging ganito, kalakas ang loob, o naging successful, kung hindi ako ipinupush ng upline ko. Tama? Instead na umangal ako, bakit ako aatin sa training, bakit mag-recruit, bakit kailangan magpuyat, magpagod, kailangan magbigay ng flyers. Instead na mag-complain ako, thankful na lang ako kasi laging mayroong opportunity doon. Alam ko, every time may pinapagawa si upline, meron akong matutunan. Right now, inimbitahan kayo, uy, attend ka ha sa pilot episode ng ating Project High. Diba? Instead mag-complain ka, mag-umattend ka, oo nga, no? Buti pala, umattend ako. Meron ako natutunan ngayon. Focus on the solutions. Kayo, mga leaders, di ba? If you will ask me, paano ko ba naka-escape sa kahirapan at sa pagiging positibo ko dapat? Yung negative, paano ma-turn sa positive? Tandaan nyo, pag meron kayong mga situations, problema, pag may problema, may solusyon. Tama? Imbes mag-complain kayo, look for solutions. What else? Desire to give. Para ma-feel good ka, ma-feel good ka. All of us wants to feel good. Magbigay ka. Di ba? Kapag kayo ba ay nagbibigay ng tulong sa ibang tao, do you feel good? Rocky, do you feel good? Kapag tumutulong sa ibang tao, you feel good. Di ba? Kasi Yes sa po, sir. tumutulong eh. Kapag kayo ay nag-invite sa mga kaibigan ninyo, sa mga prospect nyo, hindi ka nagbibigay sa kanila ng tulong, hindi ka nagbibigay ng basta 1,000, 1,000, di ba? Ang binibigay mo, pag-asa, hope, Tama. di ba? Pag inibita mo yung prospect mo, you are giving them hope na regardless ng background nila, pwede sila maging successful sa buhay nila. At kailangan maging persistent ka rin at siyempre yung consistent ka sa ginagawa mo. Yung gigil mo ngayon, alam ko lahat kayo gigil, motivated, kailangan i-keep mo yan, motivation na yan. Hindi ka lang motivated kapag may mga trainings. Kahit ikaw mag-isa, kailangan maging consistent ka na kaya mong i-motivate ang sarili mo. Maging consistent ka. Hindi pwedeng okay ka ngayon, bukas hindi. Diba? Hyper ka ngayon, bukas hindi. Hanggat maaari, everyday. Kung nanghihina ka, normal. Pero kailangan nyo maka-bounce back. Kaya nga, consistency is always the key. Number 4, be patient. Do not expect more for the little effort you put out. May mga distributor dito, ikinukumpare ang sarili sa ibang mga distributor. Ang tagal-tagal ko sa Global, ang kinikita ko maliit pa rin compare sa mga uplines ko, sa mga crossline ko. Tama? Kapag kukonti ang iyong activities, huwag ka mag-expect na mahabang resulta. Kaya nga maging pasensyoso kayo. Iba sa inyo naging empleyado, di ba? Hindi ka nga nainip na nag-aral ng ilang years from elementary, high school, college. Hindi ka nga nainip na nag-work ka ng 10 years. Hindi ka nga nainip ang sweldo mo magkano lang. Isa in global, what is 3 to 5 years na seryoso? Kapag ginawa mo ng 3 to 5 years na seryoso, guys, believe me, resulta dumarating. At habang ginagawa mo yan, ano ba yung realidad? Sa umpisa, hataw ka ng hataw, hataw ka ng hataw. Ang net ng income. Pero time will come, ang laki ng income mo, pero yung effort mo kumukonti na. Number 5, siyempre, you have to follow the right system. Kaya nga, sistema eh. Ano ba yung sistema natin? Kung ikaw yan, di ba? Ikaw itong babaeng yan, ang gusto mo, kung yung mga goal mo, kailangan meron kang steps na nadaanan. Kailangan mag-upisa ka lagi sa topic ko kanina, meron kang magandang pag-uugali. Pag magandang pag-uugali ka, pag may trainings, like what I'm doing right now, natututo kayo. Bakit ka natututo? May bukas ng utak ninyo eh. Kapag natuto ka, wag mo sarilinin. Yun ang problema ng ibang mga distributor, ibang distributor. Pag maraming alam, ayaw i-share. Kasi baka yung tuturuan nila, malagpasan sila. Ang beauty ng negosyong to, lahat na natutunan mo, you have to share. Ituro mo sa mga tao. Huwag kayong maging madamot. Tama? Mas magaling ang downline mo, mas maging thankful kayo. At kapag nagturo ka, guys, look at me, listen to me. Pag kayo ay nagturo, huwag kayong maging komplikado. Simplehan mo lang ang turo. Simplehan mo lang. Bitin ko ha, pag kayo ay magtuturo sa downline sa inyo, huwag kang magmagaling. Huwag kang pasikat. Yung speaker na yan, hindi magaling, kagalingan ko para ma-impress. Di ba yung goal, ang goal ng ibang speaker,
para ma-impress yung audience na magaling sila mag-English. Tama? Magaling magturo, ang galing mag-motivate. Kasi pag super galing ka, hindi kayo kayang kopyahin ng downline nyo. Si April, ang galing, laki ng income. Alam mo, kaya magaling kaya si April, laki ng kinikita. Ang galing magsalita eh. Ang problema ko, hindi ko yan kaya. Di ba? Ang problema, hindi mo kaya ginagawa ni April mo. Kaya tinamtinin mo yun. Obserbahan niyo ako. Paano ako magturo? Di ba? Madaling kopyahin kasi kwento lang to. Nagkukwento ka lang. At the more kinukwento nyo, madali kayong kopyahin. Di ba? Obserba mo yung aking NBO, yung neko ko. Pare-pareho lang. Pare-pareho lang. Madaling kopyahin. Tama? Tapos, kapag nakapag-duplicate ka na, delegate. Parang ngayon, ang ginagawa natin, hindi ba yung project high malaki? Pero ang ginawa nyo, nag-delegate kayo ng time, si Nitz, Tibor, kausap ko kahapon. Tapos ngayon si Rafi ang host. Ibig sabihin, sa dami nyo, nakakapag-delegate kayo. Di ba? Kaya nga meron kayong council eh. Hindi pwedeng puro lahat ikaw. May delegation. Then multiply, then network will follow, money will follow, at doon susunod yung resulta. Itong sistema na yan, kapag wala kang maganda resulta, dyan lang kayo titingin. Saan ako nagkulang? Magaling naman ako ah. Magaling ka nga. Problema mo, ikaw lang magaling. Diba? Kailangan magaling ka. Pati grupo nyo, dapat magaling din. Yan. Tingin ko. And when we talk about system, huwag na kayo mag-iimbento. Kaya nga, do not reinvent the wheel. Diba? Huwag na gawing komplikado. Yung ba tipong, ano kaya ang ituturo ko ngayon? Ano kayang sistema? Kapag harap ka na sa sistema, maguguluhan kayo. Diba? Kung ano lang ginagawa ng Project High ngayon, doon lang. Doon kayo nakapag-resulta eh. Yung sistema na yun. At syempre, habang ginagawa nyo, you have to do it every day. Tama? Question. Pag kayo ba'y nagnegosyo, do the business every day. Pag kayo ba'y nagnegosyo ng sari-sari store, paano ka mag-iwita? Uy, yung tindahan ko pa lang, guys, yung tindahan ko, ano ka lang kami ha, MWF. Tapos ano ha, guys, 1 to 5 lang. Meron ba ganun? Di ba yung mga tindahan, maaga nagbubukas, late magsasara, habang may tao, nandiyan pa rin sila. Di ba? So kayo ganun din. Hindi pwedeng mag-end global ka, MWF lang. Kailangan every day. Every day. And when I say every day, ano yung every day? Ang ibig ko sabihin every day, yung mga activities nyo. Ha? Prospecting, pag-ibenta, mag-present. Di ba? Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang parte ng mundo. Online, every day. Bebenta, gagamit, mag-share, prospect, every day. Tama? Sunday, pag family day, after ng church, after ng family day, ataw ulit. Di ba? Kasi nga, time will come, yung mga tinatanim nyo, mag-harvest na yan. Number 7, do not procrastinate. Ito, if you will ask me, how can we escape poverty? Aba, siyempre, kailangan mabilis kayo kumilos. Di ba? Huwag niyo pagbabukas. O kayo, question. Ito wala magandang question to. Sino dito yung naka-experience na may prospect kayo? May prospect ko si ganito, si Mr. A, prospect ko yan. Tama? Tapos, iimbitahin ko sa bukas. Tapos, nakalimutan mo na. Tapos, yung prospect mo ngayon, nabalitaan mo, uy, nag-join na yung prospect ko, power. Ha? Nag-join kanino? Nag-join sa iba. Iba naka-prospect. Di ba? Kaya magano'n, di ba? Yun ang prospect ko. Sabi ko na, dapat pinuntahan ko na to eh. Bakit ba hindi ko? Ang daming ganong cases. Di ba? Kasi, hindi yung, walang mag-i-invite dyan. Kasi, ano yan, para sa akin talaga yan. Barkada ko kasi yan. Hindi sasama sa iba yan. Minsan nga, yung mga prospect mo, sinisisi ka pa eh. Ang ganda naman pala ng Global, hindi mo ko inimbitahan. Buti, mayroong nag-invite sa akin na stranger. Imagine mo, nag-join si stranger kasi pinapabukas-bukas nyo pa. Di ba? Time doesn't stop and wait for anyone. Move on. Di ba? Move on. Do it now. Tama? Ngayon gawin nyo kaagad. Hindi ibig sabihin. Hatawin nyo kaagad.
O ngayon yung doubt and fear, di ba? Isa ating neko, lagi binabanggit siya. Tanggalin ng duda, tanggalin ng takot. Pag may fear, normal yan. Lahat ng bagay, pag first time, nakakatakot naman eh. O, example ng takot. Di ba si Rapi, top 500? O, meron bang takot kanina? Yes. Lahat ng first time. Kasi first time ako i-introduce ni Rapi. Lahat ng bagay, kapag first time sa buhay, may takot, may nervyos. But you have to conquer your fear. Ako, tapatan tayo. Habang si Rapi, ini-introduce ako. Tingin nyo, meron akong kaba? Meron ba akong, natatakot din ba ako? Yes, kasi first time ko naman ulit magpipresent after so many years. Mag-present training via Zoom. Kinabahan ako. Hindi ko man na mangyayari, di ba? Kasi babagyan naman ako host. Di mo imagine mo, nasa maliit na kwarto ko sa opisina. Di ba? Na, imagine mo yung itsura na yun. Ako lang mag-isa dito kasi lahat ng mga empleyado ngayon nasa baba. Oh, may fear ba yun? O para maintindihan nyo ako, para makarelate ka sa akin, ha? Oh, para meron kayo idea kung nasaan ako ngayon. Eto ako sa opisina. Wala ang tao dito. Sa third floor. Tama? Eh, may kumakaluskos, may naglalakad pa doon. Ako lang mag-isa, may naglalakad sa labas. Anyway, ganyan ba ako? Yan. So, yung fear, normal yan. Tama? You have to conquer your fear kasi nga pag first time. Are you learning? So, you have to remove that Yes. doubt and fear. Tapos, kayo mga leaders, gusto mo makagumanda ang buhay ninyo, yan. Do not complain too much. Bakit ganyan ang company, ang produkto? Ba't si upline ganyan? Bakit yan ang PMA? Bakit minsan ang nadidelay ang payout? Tandaan nyo, walang perfectong kumpanya. Kahit sa kayo tumingin, mayroon kayo makikita, di ba? At what do I notice? Ito ha, makinig kayo sa akin. What do I notice? Sa mga taong complain ng complain. Minsan yung taong complain ng complain, sino yun? Yung hindi busy. Ulitin ko ha. Minsan, yung taong complain ng complain, hindi kasi busy. Ang dami nakikita. O, yung mga top earners. Top earners, they seldom complain because they don't have enough time para mag-complain kasi nga busy sa pag-network, paggagawa ng programa, pag-recruit, di ba? Pagtuturo. Ako, tingin nyo, wala akong time mag-complain. Kasi busy ang dami ginagawa eh. So this is just a reminder. Pag may grupo kayo no apply, bakit ganito? Alam sabihin mo, kawawa ka naman. Bakit? Hindi ka busy. Kasi may time ka mag-complain eh. Okay? Do not complain. Do not complain too much. Number 9. Eto na. Be adaptable to changes. Di ba? Ano changes? Pag laging may mga changes, laging merong resistance. Pag may binabago na ang kumpanya, halimbawa, may ginagawang programa, or anything, lagi merong resistance. So, kailangan adaptable ka sa mga changes. Pag ito yung PMA natin, dapat yun ang gagawin nyo. Pag may event, kailangan nandun ka. You want to become successful? Yes. If you want to change, you have to be willing to be uncomfortable. Oh, lahat kayo, tingin sa akin, sa crowd, lahat kayo. If you want to change, you have to be willing to be uncomfortable. Lahat ka, taas ang kamay, taas ang kamay, taas ang kamay. Lahat kayo, taas ang kamay, ha? Close. Close. Up, close. Isa pa. Up, close. Up, close. Di ba? Komportable kayo. Kasi ito yung normal mo eh. Ngayon, gawin mo, pag angat mong ganyan, pag close mo, pag yung kanan mo, nasa ibabaw, balitarin mo. Lagay mo sa ilalim. Di ba? Kung pag close mo, nasa ibabaw yan, silagay mo sa ilalim, tapos yung kaliwa mo, lagay mo sa ibabaw. O up, close, baliktad. Close, up. Di ba? You feel uncomfortable. Kasi nga may mga changes eh. Pero pag sinanay mo yun, magiging komportable ka na ulit. Yun ang ibig sabihin nun. Okay? So, kailangan adaptable kayo sa mga changes. For success to happen, sabi nga, for success to happen,
change is necessary. But change should be long-last, otherwise, success will be short-lived. Yan. Oh, may mga downline ba kayong pasaway? Gusto niyo baguhin yung downline mo kasi makulit, kasi pasaway, kasi may attitude problem. Alam niyo, hindi niyo kayang baguhin ang downline niyo. Kasi minsan kaya kaniinis, binabago yung downline niyo. Instrumento lang tayo para ang downline makita ang realidad. Pero ang pag-change, kayo na mag-umpisa. Upline, downline ko pasaway eh. Bakit? Ang trabaho mo lang, i-guide yung downline mo. Pero ang pagbabago, laging sa atin. Kasi tapos chain reaction na yun. Change starts with so sa iyo. Next. Plans and goal, di ba? Have plans and goals. People don't plan to fail, they fail to plan. Okay? So start your goal. Ito na yan. Familiar ba? Familiar ba dito? Basic yun, di ba? Basic lahat yun. Yung be smart. Kaya pa, kaya pa? Pag nag-goal kayo, basic to ha. Decide exactly what you want. Ano gusto ninyo? Maging GA? Write it down. Kailan mo gusto maging GA? Gumawa ka daw ng mga listahan, naisip to, nakakatulong sa mga goal ninyo. Dagdag ka ng prospects list, dagdag ka ng attend ng training, then organize. Ano ang pinakauunahin mo sa mga nilista mo? At once nilista mo na yung mga dapat mong unahin, action ka agad. Tawag kay upline, usap sa prospect, benta produkto, and do something every day. No matter how small, that moves you toward your goal. Lahat ng bagay, kahit maliliit, pagsamasamahin mo yan towards your goal. Siyempre, how can you escape from poverty? Kailangan meron kang vision dito na kung kayo ay mahirap ngayon, okay lang yan. Tama? Basta i-visualize mo na time will come, magiging successful ka with matching action. One of my favorite story, ito yung Bricklayer. Meron ngayong movie na Bricklayer. Ito yung story ng Bricklayer. Basahin nga natin. Once upon a time, there were 3 bricklayers. When asked, what are you doing? The first bricklayer, he replied, I'm laying bricks. Ang trabaho niya daw, nag-lay siya ng bricks. Yun ang trabaho niya. And the second bricklayer was asked the same question. He answered, I'm putting up a wall. Kaya siya naglagay ng bricks kasi inutusan siya ng boss niya para maglagay ng wall. But the third bricklayer, when asked the question, what are you doing? You know, he said, he responded with pride in his voice. Sabi niya, I'm building a cathedral. These 3 young people, these 3 gentlemen, they're doing the same thing. Pare-pareho ang ginagawa, pero iba-iba yung reason pag ginagawa. Kaya pala may mga distributors na nag-join dito para lang bumarkada, para sa extra income, iba naman, comfortable life. So dito ngayon, kayo lahat, 1,400 kayo. Ba't kayo nag-join sa Global? Ano yung vision niyo? At kayo makakasagot niyan. Pare-pareho ginagawa, pero iba-iba yung vision natin. So for me, I'd like to remind everyone, dapat i-visualize mo. You want to give your family a comfortable life. Hindi mo kaya ibigay ang komportableng buhay sa pamilya mo kung hindi ka mag-umpisa. All success starts with a vision. 13, eto, importante ito ha. Gusto maging successful, makaahon sa kahirapan, do not resentful of sponsor service. Upline, alam ko kung magkano kinikita mo. May maganda, upline, laki na kinikita mo. Blowout naman dyan, suporta naman dyan, di ba? Huwag yun ang pagkakita ng magkakita ng upline mo. Importante, focus on your own business. Tsaka lang mag-focus. Nakapokus pa sa negosyo nyo. Number 12, eto na. Paganda ng paganda. Surround yourself
with successful people. Itong ating community, kahit tayo ay nasa Zoom, via Zoom, di ba? At least in spirit, alam natin, lahat ng nakikinig dito, from me, from my host, sa inyo lahat, alam natin, we are all surrounded. So paglabas mo dito, offline ka na, di ba? Attend ka ng mga trainings, company events. Surround yourself. Okay? 14, don't be easily gets discouraged. Yan ang number 1 problema ng mga disipulo. Lalo yung mga nasa malayong lugar kasi wala yung mga apply nyo, di ba? Ang discouragement, maganda yan. I-welcome nyo ang discouragement. Kasi discouragement, yan ang magpapaangat sa inyo. Ang discouragement parang ano yan eh. Alam mo yung saranggola? Kite. Ang kite, ano yan eh, lumilipad against the wind. Di ba? Yung kite kasi, the more kinokontra ng hangin, lumilipad yung kite. So, ibig sabihin, yung mga discouragement na yan, the more kayong sasabihin na hindi mo kaya yan, mahirap yan, be thankful. Gawin mong challenge yun para maging successful ka. Ang daming discouragement sa akin, nag-upisa ako dito. Those people are very close to me. And those people na, kung sino pa yung close sa'yo, sila pa yung number 1 mag-discourage eh. Tama? Ako thankful ako sa mga taong yun. Kasi because of them, na-challenge ako eh. Because I want to prove to them na kung di mo to kaya, ako kaya ko to. At ang discouragement for me, okay, yung mga tao mag-discourage sa'yo, sino-sino yon? Sad to say, yung iba kaibigan natin, hindi tayo inaabangan maging successful. Those people na close sa atin minsan, inaabangan yung pagbaksak natin. Why? Kasi kapag naging successful ka dito, pinatunayan mo na tama ka at mali sila. Scenario number 1. Kapag ikaw ay nagmamaneho ng kotse, galing sa InGlobal, those people, hindi lang makikita yung kotse mo. Ang makikita nila, sila walang kotse. Pag ikaw ay naging successful, ang nakikita nila, hindi success mo. They won't celebrate your success. Kasi kapag naging successful ka, pinakita mo na sila failure. Kaya minsan, people, they will do everything to pull you down. So doon ka magiging challenge. Sa discouragement, prove them wrong. Tama? Pag bagito kayo, iwasan mo discouragement. Pag bagito ka. Pero habang tumatagal kayo, i-welcome yung discouragement. Kasi sino ba yung tao magaling mag-encourage? Diba? Sabi nga natin, as a leader, kailangan you are a good encourager. Para ka maging magaling na ma-encourager, kailangan marami kang natanggap na discouragement. Do it make sense? Kasi pag marami kang discouragement, may paghuhugutan ka eh. Ako, sangkate ba discouragement ko? Kaya lahat ng minimentoran ko, may sagot ako sa kanila eh. Pag mayroong gusto magpaturo, may sagot ako sa kanila eh, pag nahirapan eh. Kasi ang dami ko pinahirapan eh. Siyempre, business to, kailangan confident ka. How can you build confidence? Yan, yung mga bagay na yan. Smile, make eye contact, every time may kausap kayo, ayusin mo sarili ninyo. Pag may mga prospect kayo, you have to dress sharp. Hindi mo kailangan magsuot ng mga expensive or mga signature na damit. Kailangan lang presentable, mabango, malinis. Hindi mo kailangan na resulta para makapag-kumbisi ka ng tao. Pag nakita ng prospect mo yung nagbago sa'yo, people will get curious. Grabe to ha. Iba na siya magsalita, tsaka iba siya manamit. Malamang maganda ang ginagawa niya. Kaya mali yung sabihin, apply, ikaw kumumbisi, wala pa ako resulta eh. Kahit wala kayong resulta, pag may nakitang pagbabago sa'yo, okay, matatagal na. Di ba, ibang-iba ka na ngayon? Malamang ikaw, rapid, ganyan itsura mo before. Pero ibang-iba ka na. Tama? So, malamang kayo lahat ganun din. So, you have to dress sharp para maging confident kayo. Be thankful for what you have. Kung ano meron ka, pasalamat ka. Yan. Live in the present moment. Spend more time with people who make you feel great. Yung mga bagay na yan, para ka maging confident. Huwag kayong mag-compare sa ibang tao. May sarili kayong galing.
At syempre, para mas maging confident ka, matuto kayong tumulong. Kasi sa pagtulong, alam niyo ba yung mga inibitahan dito, mga first-timer? Kung first time ko umattend sa ating Zoom ngayon, the moment inibitahan ka dito, is one way na tinulungan ka. Why? Sa mga narinig mo sa akin, ulitin ko ha, sa mga narinig mo, mga sharing ko, alam niyo ba pwede mo itong i-apply, hindi lang as a networker? Pwede mo i-apply ito sa buhay mo bilang isang anak, asawa, magulang, isang empleyado, isang estudyante. Tama? Confidence. Hindi naman ito networking lang eh. Obserba mo yung mga tinuturo namin sa inyo. Hindi mo lang ito gagawin sa networking. Marami akong downline before, nag-iba ng career. Pero very thankful sila. Kasi lahat na tinuro ko sa kanila, to the system, na-apply nila. So kayo lahat ngayon, believe me, imposible wala kang matutunan dito. Ano number na ako? Number 11? 205 to? Hindi, malapit na. Okay, tapusin ko na nga. Nakakasaya. So, alam nyo ba, nagkakasayahan sa baba, mga empleyado? Anyway, number 16, follow up your prospect, di ba? Ito, importante ito ha. Apply the 24 to 48 hours rule. When you say follow up your prospect, keep their excitement level high. Pag ang prospect mo, ang downline mo, pagkasama tayo, masaya. Pag uwi niyan, andun yung realidad. So dapat pinapaalam natin, kumusta mo lagi. Yung gas tank niya, yung kanyang excitement, lagi mo pupunuin. Tapos, invite them to the next orientation, either online or offline. Dream with them. Pagtawag mo, grabe, downline, sipagan mo ha, para yumaman ako. Hindi gano'n. Downline, hataw ka pa kasi gusto ko kami ng kotse. Downline, hataw ka ha, para yung dreams ko makuha ko. Hindi. Downline, hataw tayo para ang pangarap natin, makuha natin pareho. Dream with them. 17, yan. Di ba negosyo mo to? Ulitin ko ha. Since ang global negosyo mo, protect your business. Love your business. Be loyal to your business. Huwag kang papayag meron kayong distributor, downline, grupo na sisira ng negosyo mo. Ipagtanggol mo ang iyong kumpanya. Number 18, it is not a get-rich-quick scheme. Hindi ito easy money lang. Hataw-hataw dito, trabaho. And last, siyempre number 19, yung burning desire, naglalagablab na pagnanasa. Alam mo yon? Naglalagablab na pagnanasa. Yung ba tipong yayaman ako dito, di ba, magbabagong buhay ko. Dapat ganun. Doon papasok yung commitment, di ba? Yung sacrifices mo, burning desire. Tawag dyan. Ano yung mga level of commitments? Alam na natin to. Try, will do my best, do the business whatever it takes. Who among you here wants to go to heaven? Lahat kayo, siyempre. Lahat tayo punta ng langit, pero who among you wants to die? Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Diba? Kung gusto nyo maging successful, maganda resulta, kailangan willing kayo mag-sacrifice. Wala mo nang complain. Alam mo yung difference ng verse, kasi tsaka kusa. Apply, hindi mo makaka-attend kasi wala akong internet, wala akong pera, gutom, pagod, malayo, umuulan. Ang tawag doon, excuses. Kailangan may kusa ka. Why? Hindi ba this is your own business? And since this is your own business, kailangan kumusa kayo. This coming September 1st, meron tayong event diyan sa Metro 10. Kumusa ka. Kung walang ticket, kayo mag-alala. September 29, big event naman sa Inares. Huwag nyo nang tignan nyo ako ha, sa Manila. Huwag nyo nang hintayin pang pirasahin kayo ng mga apply nyo ng umattend. Pag may company events, kumusa kang umattend. Pag may training sa opisina, kumusa ka, bili ka ng ticket. Diba? Negosyo mo to eh. Bakit kailangan pang pirasahin? Pilitin. Okay? And last, puro to last eh. Number 20, believe that if it is to be, it is up to me. Kaya ba natuto? Gusto maging successful?
Gusto nyo maging successful. Tama? Believe in yourself. Sa lahat ng mga atin ngayon, tandaan nyo, success is 10% inspiration. Yung narinig mo sa akin ngayon, kung kayo man ay naantig ang inyong mga utak at ang puso, inspirasyon lang yan. But if you want to create result, perspiration o hataw. Yan, the great escape from poverty, failure, and negative mindset. Good or very good? Very good. Cheers! Thank you guys, thank you. Thank 9:30, imagine mo, 2 hours and a half pala to. Maraming salamat po, Sir Arnel Limpin, ladies and gentlemen. In behalf po of Project High Community, Sir Arnel, maraming salamat po sa inyong oras at syempre sa pag-share po sa amin ng iyong experience, wisdom, and syempre sobrang nakakataba po ng puso na sa sobrang busy po ng ating Vice President napagbigyan niya tayo. Sir Arnel, bago pa po namin kayo pakawalan, okay lang ba makahingi po kami ng picture sa inyo? Sure. Yeah. Ayan, sa ating tech. Spotlight po kami ni Sir Arnel, please. Ayan. Ayan. So, Sir Arnel, Project High, ito po yung sign natin. Ayan. So, Kaliwa kanan, siyempre. ayan, sige. Ready? 1, 2, 3. Yun. Maraming salamat po, Sir Arnel. Happy, see you lahat sa Thank Project you High. po. Maraming salamat. Thank you very much, Juan Bade, sir. Tanya. Thank you everyone. God bless. God bless po, sir. Uy, invite ka ulit ah. Ayan, so syempre guys, pasalamatan natin si Sir Arnel. Ayan, may mga nagko-comment dyan. And syempre, the best na thank you na maibibigay natin kay Sir Arnel and sa management, sa buong kumpanya is to apply lahat po ng natutunan natin sa ating pilot training or session for tonight. And through that, yun po, in-announce na kanina ni Sir Arnel ang ating pong M3 this September 1st. Ayan, so yan po ang isa sa mga binigay sa atin ng kumpanya na support. And syempre, meron pa po, syempre, yung sa Inaris po natin. So if you are here in Metro Manila or even in the province po sa iba't ibang parte ng Pilipinas, contact your upline or mentors po for the ticket kung meron ka pong gustong pa-attendin. Kasi sa September 1 po ay sa Metro 10 po yan. And kung ikaw naman OFW ka or nasa abroad ka, kung meron ka pong mga kamag-anak, kaibigan, kakilala na pwede mo pong mapa-assist sa iyong mga coach or uplines na nandito sa Metro Manila, ayan. So, kindly contact your respective mentors or uplines or your team. Ayan, so comment naman po ninyo dyan. Bye-bye. Project High. Thank you po, Sir Can I Arnel. go now? Maraming Can I salamat go po. now? Can I go? Can I Yes go po, now? sir. Pwede na po, sir. Thank you po. Meron pa kaming event eh. Thank Enjoy you. po, sir. Enjoy po. God bless Chup-chup, po. mama. Love you. Love you, Thank you, sir. thank you. Ayan, so comment naman po kayo dyan kung ano ang pinaka natutunan nyo at tumatak po sa inyo sa training natin tonight with Sir Arnel. And napakaganda po. Talagang kahit ako, for sure, kayo din, na-refresh, di ba, na-remind, and syempre, maraming salamat po sa lahat ng nandito. Syempre, sa Project High Council, sa lahat po ng nagli-lead ng ating amazing community, sa management natin, na ginagawa po itong ating mga events para sa mga subscribers natin for our Project System 4.0. So, ibalita niyo po kung may mga team members pa kayo na hindi pa part ng ating Project System 4.0, let them know kung gaano kaganda yung sistema po na meron tayo para sa next po na batch na i-open po natin. Sumabay na po sila sa subscription po natin sa ating Project System 4.0 at maranasan din nila, marinig din nila yung mga ganitong klaseng session kasi marami pa po tayong naka-line up na mga speakers na talagang mag-impart po sa atin ng learnings na ma-apply po natin para sa growth ng ating network. So in behalf of Project High Community, sa mga mentors natin, our President, Mentor Don Bade, Project High Council, my name is Rafi Francisco. I'm your host. God bless po sa lahat. See you again next time. Bye!